Matapos ang derechahang pag-atake ni Camilla dito sa first prince na si Benjamin na nagpa-reveal sa Nen ability ni Camilla pati na ang Nen ability ng first prince. Ngayon na i-review na natin ang chapter 374 o ang episode 35 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksiyan na natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari ngayon sa room ng Prinsipe Mariam at ipapakita rin dito ang isang misteryosong pinto at ang revelasyon sa isang Nen ability na may kakayahang mag one shot sa Nen Beast. Yan at marami pang iba ang ating matuto ngayon sa videong to. Kaya naman, this is Mr. Ken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay ability. At may kita rito ang Prinsipe Mariam na naglalaro kasama ang ina nito na sabi naman dito ni Virgie habang tumatawag kay Kurapika na wikang, "Nasaan ako ngayon? Nasa room 13 ako ngayon. Ano bang nangyayari sa labas? At ano ba yung pinagsasabi mo ngayon? Ako ang nagtatanong dito. Matuto kang lumugar. Isa ka lang guard na nakommission ng isang lower rank na reyna." Matapos masabi ni Virgie, dito naman kina Kurapika, may kita na bumalik na si Hanzo galing sa room 1013 na pinasukan niya. Nasabing wala pa rin daw tao sa room 1013. Kaya napaisip dito si Kurapika na sabing kung tama si Hanzo, ang 13th Prince ay nasa ibang lugar daw talaga na posibleng hindi lang ang 13th Prince kundi ang buong room 1013 at ang lahat ng nasa loob daw na ito ay nasa ibang lugar daw. At hindi nga raw niya ma-determine kung nagtatago lang ba raw sila o sadyang kinidnap daw talaga ang lahat ng nasa room 1013. Kaya ay kailangan daw niyang ipaalam sa kanila o kina Virgie ang kanilang sitwasyon ngayon. Subalit iniisip din dito ni Kurapika na kung kakausapin niya si Virgie regarding sa problem na ito ay baka mas magiging complicated pa raw ang sitwasyon na mas mabilis at safe daw sana ang pagkikipag-communicate niya kung si Bisky daw sana ito kasi sa tingin niya ay wala rong alam si Virgie patungkol sa Nen at base rin sa pamamaraan daw ng pagkikipag-usap ni Virgie ay si Virgie daw ang tipo ng tao na hindi raw talaga handang i-admit na wala itong alam sa Nen. Kaya may sinabihan na ni Kurapika sa Virgie na sabing pakiusap, makinig po kayo sa akin. Ang room nyo ay nasa ilalim na ng impluensya ng isang Nen ability na ang entire quarters daw ni na Virgie ay na-transport daw sa ibang lugar. Kaya gusto ron niya na may mag-check daw na isang guard mula sa Hunters Association dito sa pinto raw ng room 1013. Nasagot naman ni Virgie na kung patuloy daw ngayong i-ignore ni Kurapika ang kanyang mga sinasabi at patuloy na magbibigay daw ng mga hindi kapani-paniwala mga claims ay ikukonsidera raw niya na ang ginagawa ngayon ni Kurapika ay isang declaration of war. Kaya ay wag daw siya nito maliitin kasi hindi raw niya kailangan ang advice nito. Nasagot naman ni Kurapika na paumanhin. Kaya sabi naman dito ni Virgie na sa wakas mapapakinggan na raw siya ngayon ni Kurapika. Kaya tinanong niya na ito sa kung ano raw ang sitwasyon sa 6 na guards na dinakip bilang suspect ng pag-assassinate noon sa 12th Prince Momose. Na ang 6 daw na yun ay mula raw kasi sa mga higher ranking queens kaya di raw sila nakakakuha ng mga impormasyon patungkol sa mga yun. Kaya ngayon ay gusto raw niyang kunin ang status report ni Kurapika sa progress ng investigasyon sa krimen na yon. Kasi nagsisilbi raw ngayon si Kurapika sa reyna na mas lower rank pa sa reynang si Vanti, which is isang bagay na nagpapaseparate sa kanila bilang suspect sa pagpatay sa anak ng 7th Queen si Vanti. Kaya dahil sa hindi raw directly involved si Kurapika sa krimen, kung sakali mang makakuha raw si Kurapika ng useful information regarding sa nangyayaring investigasyon at maibigay ito sa kanila, then pwede raw siyang magpadala kina Kurapika ng isang guard na mula sa Hunters Association na naka-assign noon kay Prinsipe Momose. Gaya na lang ni Hanzo mga kaibigan. Kaya isagot naman ni Kurapika na napapasalamat daw siya sa magandang offer na yan ni Virgie. Pero may gusto lang daw siyang sabihin dito kay Virgie. Natanong naman ni Virgie na ano raw ito. In which isagot naman ni Kurapika na tapos na raw nilang makuha ang isang concrete na impormasyon patungkol sa taong nag-assassinate sa Prinsipeng Momose. Natanong naman ni Virgie na ibig mo bang sabihin ay alam mo ang identity niya? Nasagot naman ni Kurapika na oo. Pwede raw niyang ipaliwanag kung paano raw nila ito nalaman. Kasi ayon kay Kurapika na inaasam daw talaga nila ngayon ang mapayapang resolusyon sa seed urn ceremony na to o succession war. At base dyan ay ang pagkikipagkasundo raw sa ibang prinsipe ay kinakailangan daw talaga. Na ngayon ay nasa ceasefire agreement nga raw sila ng 3rd, 5th at 9th prince. At base na rin daw sa nalalaman nitong si Virgie ay nakapag-offer na rin daw siya ng impormasyon tungkol sa Nen sa ibang prinsipe at nakapag-instruct na rin. Dada pa ni Kurapika na gusto raw talaga niyang maiwasan ang kahit anumang sanhi ng pagkasawi at pagiging biktima ng mga batang prinsipe sa krimen hanggat sa makakaya raw niya. At according nga raw sa sinabi na niya kanina na ang room 1030 ng Prinsipe Mariam ay nasa influence daw talaga ng Nen. Kaya ayon dito kay Kurapika na sabing pakiusap, magtiwala po kayo sa amin. Kasi ipinapangako raw niya na kung aalamin lang daw ni Virgie ang kanilang sitwasyon ngayon sa kung nasan ba sila at kung ibabahagi lang daw nito ang mga na-discover nito dito sa loob ng room 1013 ay tsak natutulong daw talaga ang pagkikipag-cooperate ngayon ni Virgie na ma-solve ang kanilang problema ngayon. Kaya sagot naman ni Virgie
Vergie na kung ganun raw kadeterminado itong si Kurapika, ayos daw. Nasagot naman ni Kurapika na salamat. So balak ni Kurapika mga kaibigan na makipagkasundo ngayon kina Vergie o sa 13th Prince Marayam gaya sa kanyang ginawa kina Zhongle, Tubepa at Hulkenberg in exchange sa kanyang pagbigay ngayon sa impormasyon sa identity ng pumatay kay Prinsipe Momose. Kaya dito na nagsalita itong si Vergie na sabing may uutusan daw silang isang hunter na tignan at i-report ang kanilang mga nakita sa labas ng kanilang room. Na kung may something daw unusual silang makita, pwede raw silang sabihan itong si Kurapika kung paano raw i-approach ang sitwasyon na kanilang nakita. Kaya ay ibigay na raw ni Kurapika sa kanya ngayon ang pangalan na nag-assassinate sa Prinsipe Momose. Subalit matapos masabi yan ni Vergie ay sabi naman niya na yan ba ang mga salitang gusto mong marinig? Sinabi ko na sa'yo, huwag mo kong maliitin. Pagalit na sabi ni Vergie. Bagay na nagpagulat naman kay Kurapika. Kasi nagpapanggap lang pala ito kanina mga kaibigan na ganun lang kasimple na nag-agree siya sa mga sinabi ni Kurapika. Kaya pagalit pang sabi ni Vergie na wikang marami raw nangyaring violenting pagkamatay sa room ni na Kurapika at nalaman na raw ng lahat ang tungkol sa Nen. Pero ang lahat daw ng Hunters Association members ay nagsasabing ang Nen ay nag-i-exist daw talaga. Pero hindi naman daw ito nakikita sa mga taong hindi pa nakakagamit ng Nen. And on top of that, kamakailan lang daw may namatay na naman sa room ni na Kurapika during sa Nen class. At nung tumawag siya at tinanong ito tungkol sa insidenteng nangyari sa room 13 ay nagkiklaim daw kaagad itong si Kurapika kanina na alam daw nito kung sino ang may gawa ng insidente. Kaya paano raw nila mapagkakatiwalaan itong si Kurapika na ang lahat parang nagmumukha lang daw napaka-convenient para kay Kurapika na ang ginagawa nga raw ngayon ni Kurapika gaya sa ginagawa ni Dracula na parang nang i-invite daw ito ng mga tao sa kanyang bahay mga kaibigan. Kaya sa anong paraan ba raw niya mapagkakatiwalaan si Kurapika? Maya-maya pa'y tinapos ni Vergie ang kanyang salita na sabing hindi raw talaga nila bubuksan ang kanilang pinto para sa isang alyansa. Kaya kung ayos lang daw ito para kay Kurapika dapat na i-expose na raw ngayon ni Kurapika kung sino talaga ang nag-assassinate kay Prinsipe Momose. In which dito na napilitan si Kurapika na sabing okay. Ang assassin ng Prinsipe ay si Tafdi daw na isang guard na nagsisilbi sa 5th Queen Swinko. Nag-commit daw ito ng suicide sa kanyang selda at ibinunyag din daw nito sa kanyang suicide note ang kanyang ginawa noon sa Prinsipe para makapasok sa bedroom ng Prinsipe pati na ang ability nito na kanyang ginamit sa krimen. Dahil pa ni Kurapika na si Tafdi ay nasa kanyang higaan daw noon nung nangyari ang krimen. Kaya ang impormasyon daw na iniwan ni Tafdi sa note ay isa raw talagang impormasyon na di raw talaga malalaman ng mga nasa labas during that time. Paliwanag pa ni Kurapika na gusto raw niyang maintindihan ni Vergie na ang kanya raw mga sinasabi ngayon ay hindi raw talaga isang nonsense at walang pinagbabasihan na impormasyon. Kasi kung ikukonsidera daw nila ang power relationship ng 5th Queen 5 at 8th Prince Salisali sa mga higher ranking queens at mga prinsipe ay halata naman daw na ang trial ay magpuproceed daw talaga sa mas mabilis na paraan kasi involved dito ang mga nasa higher rank. Kaya ang official na announcement sa pangalan ng nag-assassinate sa Prinsipe Momose na si Tafdi ay masasabi niyang nalalapit na rin daw i-announce. At malakas daw ang kutob niya na ang pag-assassinate ni Tafdi sa Prinsipe ay tuturingin daw o i-cover up ng justice bilang isang aksyon na walang kinalaman sa utos ng Reyna o di kaya sa higher ranking na Prinsipe. Kasi the more na mas maraming higher ranking prince at Reyna ang involved the more na mas klaro na raw sa kanila na ang cycle ng pag-assassinate ay di raw talaga hihinto mga kaibigan kasi nga ay parang kina-cover up ang mga krimen na nagawa ng mga nasa higher ranking. Kaya sana ay i-reconsider daw ni Vergie ang kanyang in-offer na alyansa o pakikipagkasundo sa kanila. In which ay sumagot naman si Vergie na okay. Malaking tulong daw ang impormasyon na ito. Pero di ba ang Hunters Association ay isa raw organisasyon na ginagamit daw ngayon ng Seed Earn Ceremony o Succession War para wasakin ang kakin mula sa loob. Kaya wala raw sa mga sinabi ni Kurapika ang magpapawala sa kanyang pagsususpecha kay Kurapika. In fact ay mas lumalalim pa nga raw ito ngayon. Sabay pinutol na nito ang kanyang linya kaya na may napasabi na lang dito si Kurapika na napaka-stubborn daw talaga ni Vergie na wala raw itong ibang pinaniniwalaan kundi ang sarili lamang nito. Nasagot naman ni Hanzo na noon pa ay iniisip niya rin daw talaga na hindi raw gusto ni Vergie ang mga hunter. Kaya ay sinabihan naman ni Kurapika si Hanzo na hindi raw niya alam kung nasan pa talaga si Vergie ngayon. Pero posible naman daw ang contact sa kanila o nakakapag-contact pa naman daw ang mga tao sa room 13 dito sa kanila. At dahil itong si Hanzo lang daw ang nakakaalam sa nangyayari ngayon, ay gusto raw niya na manatili na lang daw muna sa room 1013 itong si Hanzo mga kaibigan. Na ang room 1013 na walang tao. Na sagot naman ni Hanzo na babalik naman daw siya sa kanyang katawan once na magtapos na raw ang kanilang break. At sila naman ni Bisky ang papalit sa dalawang guards na pumalit sa kanila noon mga kaibigan. Kaya isa ngayon, gagamitin daw niya muna itong kanyang katawan na parang nasa spirit form na nakakadaan sa mga pader mga kaibigan para tignan ang iba pang mga bagay. Subalit sabi naman dito ni Kurapika na ang ikinakabahan
ikinabahala naman daw niya ay isa kung bakit hindi man lang daw inalam ni Virgie kung saan nila nakuha ang kanyang impormasyon na sinabi kanina patungkol sa identity ng nag-assassinate sa Prinsipe Momose. Na baka ay may sinususpetsahan daw talaga sana itong si Virgie kanina patungkol sa posibleng traidor, pero di lang daw nito binanggit sa kanya ang topic na ito. Nasagot naman ni Hanzo na posible raw yan, na kung ganun ay masasabi niya rin na hindi naman daw siguro magre-resulta ito sa isang parang witch hunt na hahantingin o hahanapin talaga ni Virgie ang traidor na nagbigay kay Kurapika sa lahat ng impormasyon na sinabi ni Kurapika kay Virgie, mga kaibigan. But nonetheless ay kailangan niya rin daw maging maingat pa rin. Sabay umalis na ito, mga kaibigan, pero tinanong niya muna dito si Kurapika kung may gusto ba raw itong ipa-check sa kanya. Nasagot naman ni Kurapika na ayos lang daw siya, na dapat ay i-prioritize daw muna ni Hanzo ang mga kinakailangang impormasyon para sa safety ng 13th Prince Marayam. Kung kaya't ngumiti na lang dito si Hanzo na sa kanyang isipan ay napasabi siya na grabe, mas inuuna pa raw ni Kurapika ang iba kaysa sa sarili nito. Kaya dito na siya tuluyang nagpaalam, mga kaibigan, at umalis na. Maya-maya pa nilapitan naman ni Sakata si Kurapika at sinabihan ito na ibahagi rin daw sa kanya ang mga nalaman nito patungkol sa room 1013 na nasa impluwensya daw ngayon ng Nen. Na bago pa man sumagot si Kurapika ay tinignan niya muna si Bobby Mayna. Kaya dito naman sa menya si Bobby Mayna na ayos lang daw na ibahagi ang impormasyon kay Sakata. Kaya sinabihan na niya si Sakata, mga kaibigan, na ang room 1013 at ang lahat na nasa loob nito ay na-transport daw sa ibang lugar. At hindi pa raw nila alam kung isang defensive form of ability ba raw ang nangyayari ngayon o isang form of attack talaga. Paliwanag pa niya na ang ability na kayang mag-separate ng space ay 40 daw talaga ng mga emitters at conjurers, na nililipat daw ng mga emitters ang isang space at ang mga conjurers naman ay nakakabuo raw ng isang space na may iba't ibang rules sa loob. At habang nagpapaliwanag dyan si Kurapika, sa kanyang isipan ay napasabi naman siya na tumigil na raw si Bobby Mayna sa pag-i-interfere, na isa ba raw itong strategy ni Bobby Mayna o naghihintay lang ba raw ito hanggang sa makita na nila ang assassin dito sa loob. Matapos niyan ay sabi pa rito ni Kurapika kay Sakata na sa tingin niya na ang nangyayari sa room 1013 ay isa raw defensive ability o isang pagdepensa na ginawa ng Nenbis ng Prinsipe Marayam. Kaya sabi naman dito ni Sakata na okay, basta ipaalam mo lang sa akin ang lahat ng mga nadiskubre mo. In which ay sabi naman ni Kurapika na of course. Matapos niyan ay may kita naman sa isang silid sina Oito na nagme-meditate habang si Shimano naman ay nagpe-prepare na sa mga pagkain. At ayon dito na 37 hours at 30 minutes na raw ang lumipas simula nung umalis itong Black Whale, mga kaibigan. And from here on out ay dito inilatag ang lahat ng impormasyon patungkol sa current status ng bawat reyna at prinsipe, pati na ang mga bilang ng mga guards at tauhan nito. Kaya ay unahin muna natin dito, mga kaibigan, ang tungkol sa personal guards. Ang mga personal guards daw ay mga sundalong nirecruit daw ng mga prinsipe mula sa kanilang mga personal connections. At tanging ang guards ng First Prince Benjamin ay ang mga nagsiserve lamang bilang mga royal armies din ng Kakin. At ang lahat naman daw ng guards ng 5 nakakatandang prinsipe ay matagal na palang tinitrain since sa kanilang childhood pa, mga kaibigan, na itinitrain talaga ang mga to na ialay ang kanilang buhay sa kanilang prinsipe. At ang moral at loyalty daw pagdating sa mga guards na to dito sa kanilang prinsipe ay mataas daw talaga. Sumunod naman ay ang Queen's Guard. Ang mga Queen's Guard, mga kaibigan, ay mga royal army soldier daw na inassign sa bawat reyna. Paliwanag pa rito na ang mga guards daw ng prinsipe ay may maliit lamang daw sense of connection sa mga guards nitong reyna, mga kaibigan, o sa mga Queen's Guard. Pero itong mga Queen's Guard ay loyal naman daw sa mga reyna nito. Ang sumunod naman ay mga Hunter Association members. Sila ang mga professional hunters na hinire bilang bodyguards ng prinsipe na nang hire noon, mga kaibigan. At ang mga Hunter Association members doon na bodyguards gaya ni Kurapika ay eksklusibo talagang nasa defensive side, mga kaibigan, na pumoprotekta talaga sa prinsipe at reyna. However, hindi ro sila nag-a-assist sa mga assassination orders kahit nang order o request na yan ay mula sa kanilang kliyente o reyna na nag-hire sa kanila. Next naman ay ang association members, na ayon dito na ang mga guards ng prinsipe ay nakipagkasundo raw noon sa Hunter Association upang makapag-gather ng dagdag pang personnel na mag-guard sa areas na nasa labas ng residential quarters ng mga prinsipe. Ang mga personnel na ito, mga kaibigan, ay binibigyan daw ng temporary Hunter Association member status. At dahil sa mga association members ay naka-assign daw na mag-guard sa labas ng residential quarters ng mga prinsipe, ay ang rules daw na bawal pumasok sa quarter ng isang prinsipe ay wala rong bisa sa kanila, mga kaibigan. Kaya ang mga association members ay malaya raw nakakalabas-pasok sa quarters ng bawat prinsipe. So matapos niyan ay dito naman tayo sa panghuli, which is ang mga servants. In which ay ayon dito na may servants daw na nagsisilbing sundalo at may mga iilan din daw non-combatants gaya ni Lobbery. At the more na mas maraming personnel o servants ang nire-request ng prinsipe, mga kaibigan, ay the more daw na mas dumadami namang furnitures, necessities at mga luggage ang kinakailangan
kailangan nilang dalhin sa residential area ng prinsipe. Kaya ay mas lumiliit daw ang bilang ng armas o weapon na kanilang nadadala mga kaibigan dahil sa dami ng iba pang kagamitan. Pero ang servants naman daw na gumagamit ng weapon o combatants ay sinusuplayan naman daw dito ng weapon mga kaibigan. Matapos niyan ay dito na ipinakita ang current status ng bawat prinsipe, reyna at kasalukuyang bilang ng kanilang mga guards at servants. Una ay ang first Prince Benjamin na sa ngayon ay may 13 personal soldiers na lang at ang kanyang ina which is ang first Queen Unma ay may 9 guards naman na nagmo-monitor sa mga younger princess. Pangalawa naman ay si second Queen Camilla na may 12 personal guards kasama na dito ang 5 associate members, 7 servants at ang kanyang ina naman ay ang second Queen Duazul na may 8 monitoring guards. Pangatlo naman ay ang third Prince Zhonglei na may 15 personal guards kasama na rin dito ang 5 associate members, 3 servants. Ang kanyang ina ay ang third Queen Tang Zhaoli na may 7 namang monitoring guards. Pang-apat ay ang fourth Prince Cherednik na may 15 personal guards kasama na rin dito ang 5 associate members, 5 servants at ang kanyang ina naman ay ang first Queen Unma na ina rin ni Benjamin na may 9 monitoring guards. Sumunod naman ay ang 5th Queen Tubepa na may 14 personal guards pati na ang 5 ring associate members, 5 servants at ang kanyang ina ay ang second Queen Duazul na ina rin ni Camilla na may 8 ring monitoring guards. Kasunod niyan ay ang 6th Prince na si Tyson na may 5 personal guards, 5 servants, 2 Hunter Association members na guards at ang kanyang ina ay ang 4th Queen Catrono na may 6 namang monitoring guards. Sumunod naman ay ang 7th Prince na si Luzurus na may 4 personal guards, 6 na guards na ipinadala ng Queen Duazul ng mga royal guards na ang 6 na yan mga kaibigan ay basis na nalaman na natin sa nakaraang chapter na ang bilang ng royal guards ng isang reyna ay equivalent sa bilang ng reyna na mas mababa ang rango kaysa sa kanya. At dito sa second Queen Duazul ay may 6 siyang mas mababa pang rango na reyna kaysa sa kanya. Kaya ay binigyan siya dito ng 6 na royal guards in which ay ang 6 na yan ay inassign niya pala dito kay 7th Prince Luzurus mga kaibigan. At ayon pa dito na may isa ring servant si Luzurus at dahil ina niya rin ang second Queen Duazul na ina ni Tubepa at Camilla ay obviously ang kanyang ina ay may 8 monitoring guards. Sumunod naman ay ang 8th Prince Sale-Sale na may 5 personal guards, 3 royal guards mula sa kanyang ina, 3 servants at ang kanyang ina naman ay ang 5th Queen Cinco na may 4 na monitoring guards. Sumunod naman ay ang 9th Prince Halkenberg na may 14 personal guards lamang at si Halkenberg ay ang ika-4 na bunsong anak ni Duazul na may 8 monitoring guards. Next ay ang 10th Prince Cacho na may 2 royal guards mula sa kanyang ina, 3 Hunter Association member na guards, 5 servants. Ang kanyang ina naman ay ang 6th Queen Seiko na may 3 monitoring guards. Sumunod naman ay ang 11th Prince Fugitsu na kakambal ni Cacho na may 2 namang royal guards mula sa kanyang ina at 8 servants. Ang kanyang ina ay ang ina rin ni Cacho mga kaibigan which is si Queen Seiko. Ang sumunod naman na prinsipe ay ang patay na 12th Prince na si Momose at ang lahat ng kanyang guards at servants noon ay transfer na sa room 1013 ng kanyang kapatid na si Marayam. Ang kanyang tauhan na naiwan noon mga kaibigan ay ang isang royal guard mula sa kanyang ina, 5 Hunter Association members at 3 servants. Ang kanyang ina ay ang 7th Queen Sevanti. Next ay ang kapatid ni Momose na ang 13th Prince Marayam na kasalukuyang may 5 Hunter Association members at 3 servants. Ang kanyang ina ay ang 7th Queen din na si Sevanti. At panghuli ay ang 14th Prince Wobble which is ang pinakakawawa sa lahat na may 2 na lamang natitirang Hunter Association members na guards at isang servant. Ang kanyang ina naman ay ang 8th Queen and the lowest ranking queen ni si Oito. So yan ang lahat ng current status ng mga prinsipe at reyna at ang current numbers ng kanilang guards at servants. Matapos ang buong paliwanag na yan ay susunod naman na eksena, Tuesday 1:27 AM. May kita rito ang litrato ng magkapatid na si Cacho at Fugitsu na kasalukuyang tinitignan ngayon ni Fugitsu na ngayon naiiyak kasi sa darating panalinggo o banquet na magkikita ang lahat ng mga prinsipe mga kaibigan. Maya-maya pa habang malungkot pa rin itong si Fugitsu at namimiss niya talaga ang kanyang kapatid ay bigla naman siya nagulat nang nag-appear bigla itong misteryosong pinto sa kanyang harapan na ipinagtataka ngayon ni Fugitsu habang sa kanyang isipan ay wika niya na ano raw itong pinto na nasa pader na sa tingin niya ay nakita niya na raw ito noon. Maya-maya pa naalala naman niya na isa raw itong pinto patungo sa Magic Worm, isang playground equipment daw noon na kung saan sila naglalaro noon ng kanyang kapatid nung maliit pa raw sila. Matapos niyan ay dito sa bedroom ni Fugitsu may kita ang 2 guard na naka-standby dito. May kita naman na dahan-dahan nang binuksan ni Fugitsu ang pinto at tuluyan na ngang pumasok. At dito sa kanyang pagsarado ay mapapansin na nawala ang pinto sa pader mga kaibigan. Pero di ito namalayan ng mga guards kasi ay parang ipunesto ni Fugitsu ang kanyang unan na para bang nasa kama pa rin siya. Matapos niya ay may kita naman si Fugitsu na gumagapang patungo sa exit nitong sinasabi niyang Magic Worm. Nasa isipan niya na oo, ito raw yun, ang Magic Tunnel noon na kung saan ay nagpapanggap sila ng kanyang kapatid noon na makakapunta sila sa kahit anong lugar kung dadaan sila dito. Maya-maya pa may kita naman ang gulat
na mukha ni Kacho na umiiyak din pala habang nakatingin sa litrato ni Fugitsu sapagkat makikita na biglang nag-appear si Fugitsu mula sa ilalim ng kanyang kama mga kaibigan. So ito pala ang exit ng dinaanan ni Fugitsu na ang exit ay dito sa kama ni Kacho. Isang pangyayari na gumulat naman sa kanilang dalawa. Kaya ay sinenyasan naman ni Kacho si Fugitsu na kailangan daw nitong manatiling tahimik. Sabay pinalapit na niya ito. Subalit napansin naman ni Melody na biglang lumakas mga kaibigan ang tibok ng puso ni Kacho kasi na-excite nga o nagulat ito mga kaibigan sa pag-appear ng kanyang kapatid. Kaya napatanong naman ito kasama ni Melody na napansin mo ba talaga na yun na nga ay nagkaroon ng spike ang heartbeat ni Kacho? Nasagot naman ni Melody na oo. Maya-maya pa'y kinamusta naman ni Melody ang prinsipe at mapapansin naman dito na nagulat itong isang guard sa reaction ni Melody in which ay tinanong naman ni Melody si Kacho kung ayos lang ba raw ito. Nasagot naman ni Kacho na bakit? Sagot naman ni Melody na nagkikiusap raw siya dito sa prinsipe na dapat ay mas mag-rely pa raw ito sa kanila kasi trabaho raw nila na protektahan ito. Nasagot naman ni Kacho na tama ka. Trabaho mo yan. Kaya dapat daw nilang gawin ang kanilang best base sa ibinabayad sa kanila. Kaya ay maglakad-lakad na lang daw muna itong si Melody sa room nila at magpapanggap na concern ito sa kanya gaya ng ginagawa nila as always mga kaibigan. Na nang masabi yan ni Kacho ay sa isipan naman ni Melody ay wika niya na napaka-strong naman daw ng babaeng to. Ang heartbeat daw nito ay nagpapakita raw talaga na naniniwala ito na ang ginagawa nito ngayon ay ang kanyang obligasyon talaga. Kaya ay paliwanag pa rito ni Melody kay Kacho na may pride daw siya sa kanyang trabahong to. Na di raw gaya nitong si Prinsipe Kacho, siya raw ay wala raw kasing malapit sa kanya na isang tao na kanyang poprotektahan talaga gamit ang kanyang buhay. Pero kung ang pagprotekta ay ang kanyang misyon, ay prepare daw siya ngayon na ialay ang kanyang buhay para protektahan ang taong yan. Which is, sa ngayon mga kaibigan ay ang kanyang misyon ay protektahan itong si Kacho. Kaya napasabi naman dito si Kacho na wag daw itong magsalita na parang alam na raw nito ang lahat. Na hindi ba raw sinabihan ng mga magulang ni Melody ang mga kapatid nito noon na magpatayan? Kasi ngayon ay hindi raw niya nilalagay sa risk ang kanyang buhay dahil sa gusto niya itong gawin. Natugon naman ni Melody na tama raw si Kacho. Kaya tanong naman ni Kacho na bakit ba raw iniisip nitong si Melody na ang kanyang ginagawa ay para sa ibang tao. Matapos sasabihan ni Kacho ay sa isipan naman ni Melody na itong si Kacho raw talaga ay deserve daw talaga nito na sabihan sa katotohanan. Kasi alam ngayon ni Melody mga kaibigan na ang ginagawa ngayon ni Kacho ay para protektahan lamang ang kanyang sarili at hindi talaga nito gusto ang ginagawa ngayong succession war na magpapatayan silang magkakapatid. Kung kaya tinanong na niya dito itong 10th Prince Kacho na sabing pwede ko ba kayong sabihan tungkol sa Nen? Matapos ang eksenang yan mga kaibigan na ibubunyag ni Melody kay Prinsipe Kacho ang tungkol sa Nen ay sa sumunod naman na eksena ay makikita naman dito ang Nen Beast ng 8th Prince Sale-Sale. In which ay makikita rito ang dalawang guards na naka-standby sa tabi niya. Nasa isipan naman itong guard ng Prinsipe Benjamin na kanyang inassign dito na ang Nen Beast daw ng 8th Prince Sale-Sale ay isa rang manipulator na isang diffusive induction type. Isang uri ng manipulation mga kaibigan na di pa gaanong ipinaliwanag in detail. Pero ayon dito sa sundalo ni Benjamin na medyo mahina raw ang kakayahan nitong kumontrol pero nagagawa raw nitong makontrol ang maraming tao. Dalag pa niya na ang mga puting usok raw na ini-exhale nitong Nen Beast intermittently ay may epekto raw talaga sa isang tao. Na according sa kanya na-oobserbahan na the more na nai-inhale ng isang tao ang usok na yan ay the more na mas nag-i-increase naman daw ang mabuting kalooban na ipapakita nito sa prinsipe. Dalag pa niyang paliwanag na ang emosyon daw ng prinsipe ay umaapekto daw sa dami ng usok at sa lawak ng area na naaabot ng usok na yan. Pero in average daw ay nasa 7-meter radius daw talaga ang area na sinasakop madalas ng usok. At once na ma-inhale na raw ng isang tao ang certain amount of usok mga kaibigan, ang clone ng Nen Beast ay mag-a-appear daw sa ibabaw ng ulo ng taong yan na nakapag-inhale ng certain amount mga kaibigan ng usok. At ibig sabihin yan mga kaibigan na parang manipulated na rin ang kanilang isipan in which ay ang kanilang mabuting kalooban na ipapakita sa prinsipe ay mag-i-increase talaga. At mula dyan ay kung may makakasalamuhan naman daw ang taong may clone na ng Nen Beast na nag-appear sa ibabaw ng ulo nito ay posible naman daw ma-i-inhale ng nakasalamuhan nito ang usok na ibinubuga naman ng clone. At again ay kung makapag-inhale na naman daw ang nakasalumuhan ng certain amount of usok, then ang clone ay mag-a-appear na naman daw sa nakasalumuhang tao. So ganyan daw ka-contagious ang ability ng prinsipe na ang lahat na may ganito ay nasa ilalim ng influence ng ability ng Nen Beast na kung saan ay magpapakita talaga sila ng mabuting kalooban o goodwill dito sa 8th Prince Sale-Sale. Kaya ayon pa dito sa sundalong ito mga kaibigan na may tatlo rong posibleng goal nitong pagdami ng Nen Beast clones. Una ay ang kumontrol at magpadami ng kakampi. Pangalawa, paliitin ang bilang ng kalaban. Pangatlo ay mangolekta o mag-recruit para mapa-increase ang kapangyarihan ng Nen Beast o ng user nito. At considering daw sa nature nitong prinsipe na ang gusto raw talaga nito ay isang harem which is obvious
naman sa dami ng kanyang babae rito ay iniisip niya raw talaga na tama raw ngayon ang kanyang hypothesis. Paliwanag pa niya na ang mga guards na nandirito talaga sa 8 Prince sa simula pa lang ay loyal na raw talaga sa prinsipe. Pero pagdating naman daw sa mga babae mga kaibigan ay bago pa na-earn nitong 8 Prince sali-sali ang kanyang loyalty dahil sa ability ng Nenbis na yan ay gumugol pa raw talaga ang ability ng Nenbis ng kalahating araw para makapag-generate ito ng duplicate o clone sa mga babae. At ayon pa dito sa taong to na itong si Kuruabde daw na isang guard na kaparehas daw niya ng shift na nag-guard ng 16 hours a day dito ay wala rong kamalay-malay ngayon na nai-inhale na nito ang mga usok. At mapapansin dito mga kaibigan na iniiwasan talaga ngayon ng taong to na ma-inhale ang usok na yan. At ayon pa sa kanya na itong si Kuruabde raw na isa palang guard ng 3rd Queen Tang Zhaoli ay wala raw talagang loyalty as in zero loyalty daw pagdating dito kay Sali-Sali. Na ayon sa kanya ay dahil dyan ay dapat niya raw malaman kung ilang oras raw talaga ang gugugulin ng ability ng Nenbis para mag-appear naman kay Kuruabde ang duplicate ng Nenbis. At makita niya mga kaibigan kung ano ang epekto nito kang Kuruabde na may zero loyalty pagdating dito kay Sali-Sali. Na kung malalaman daw niya ang exact hours ng pag-appear ng duplicate na yan ay dito na raw niya i-unleash ang kanyang sinasabing Predator. Na ang Predator daw ay effective raw na panglaban sa mga Guardian Spirit Beast ng prinsipe. Na kung gagamitin niya ito ay makakapag-contribute daw talaga siya sa pagkapanalo ng First Prince Benjamin. At paliwanag pa rito mga kaibigan na ang ability nitong sundalong nagngangalang Rihan pala ay ang Stranger Predator. Isang conjurative ability daw na kung aalamin at i-determine daw ni Rihan ang kanyang target at i-activate ang kanyang Nen, ang Predator na nasa loob ng kanyang katawan ay magsisimula rong lalaki. Na the more na nagiging accurate daw ang pag-a-analyze ni Rihan at pag-intindi sa ability ng kanyang target ay mas nagiging madali raw ang paglaki ng isang nilalang na complete predator naman sa target nito at mas nagiging superior pa raw ito sa ability na meron ang kanyang target. Bukod pa riyan ay ang kapangyarihan ng predator ay mas lumalakas din daw talaga kung mas nagiging accurate naman daw ang pagpipredict ni Rihan sa ability ng target in a state of complete ignorance. Kumbaga, kung si Rihan ay wala talagang kaalam-alam sa ability ng target gaya sa ability nitong Nenbis ng Prinsipe Sali-Sali na todo analyze talaga itong si Rihan sa kung anong ability nito na kung ang iilang analyzation at prediction sa ability ay nagiging accurate daw ay mas nagiging makapangyarihan naman daw ang kanyang ability na predator. However, dahil sa kondisyon na yan mga kaibigan na kailangan pa niyang i-analyze at may backlash din na what if ang kanyang pag-analyze at pag-predict ay hindi tama, ang ganitong ability ay powerless daw sa mga simpleng atake mula sa mga enhancers at emitters. So napakalakas ng predator na yan mga kaibigan kasi kung tama nga lahat ang hinala ngayon o analyzation ngayon ni Rihan sa ability ng Nenbis nitong 8 Prince Sali-Sali ay makakabuo siya dito ng isang nilalang na predator talaga sa Nenbis na ito, meaning kaya talagang mag one shot sa Nenbis na yan. So matapos ang eksenang yan ay dito sa room 1003 may kita itong si Zhang Lei na kumakain na habang kumakain ito ay narinig naman niya rito ang isang coin na nahulog sa sahig. Kaya ay tinignan niya ito at may kita nga ang coin mga kaibigan na nasa sahig. May kita naman dito na nakatingin itong sundalo ni Benjamin na si Coventoba at ang isa pang guard. Kaya itanong pa rito ni Zhang Lei na ano rong problema, nahulog daw nito ang coin nito. Kaya dapat ay pulutin na raw ito ng guard na yan mga kaibigan. Nasagot naman itong guard na well, hindi raw kasi nagmula sa kanya ang coin na yan. Nahulog lang daw ito out of nowhere. Bagay na ikinagulat naman o ipinagtataka ngayon ni Zhang Lei. Na ayon naman kay Coventoba na tama raw ang sinabi nitong isang guard. Sabay pinulot na niya ang coin na sabing nahulog daw ito sa harapan daw talaga nila. Pero ayon naman sa kanyang isipan na hindi na raw niya kailangan pang i-offer ang kanyang impormasyon na nalalaman sa mga hindi alam o hindi nakakakita sa Nen. Kasi totoo naman daw talaga na ang coin ay bigla raw talagang nag-appear out of nowhere pero nagmula raw ito sa bibig ng Nen Beast ni Zhang Lei na siya lang ang nakakakita nito mga kaibigan. At may kitang nakabantay lang sa prinsipe ang Nen Beast na yan. Kaya ayon pa dito kay Coventoba na may isang araw coin na nag-appear na kahapon mga kaibigan pero siya lang ang nakakaalam. Sabay dito na ipinakita mga kaibigan ang coin na yan na may floral design at may numerong 1. So ano kaya ang misteryosong coin na ito at ano rin kaya itong predator na ability ni Rihan na kayang tumapos sa Nen Beast? Well yan at marami pang misteryo, revelasyon at napakatinding eksena ang ating masasaksiyan sa susunod na chapter. Kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na to. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.